Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan ko, mga friends. Gusto ko lang talakayin po sa inyo ang isang napakahalagang issue na may kinalaman po sa kapakanan talaga ng ating kaluluwa. Kasi po merong mga ilang mga ngaral na nagsasabi na sila lang daw ang may karapatan na mangaral ng dalisay na ebanghelyo. At yung mga miyembro naman nila bukang bibig na kinakailangan niya kayo makipag-ugnay sa aming namamahala dahil kami lang anya yung amin anyang tagapamahala, yung aming leader, yung aming sugo ang may karapatan lang na mangaral ng mga dalisay na ebanghelyo, mga dalisay na salita ng Diyos. Yan po ang kanilang ipinagmamalaki. Bukang bibig po nila yan, yung exclusivity, yung pagiging exclusive nila. Sila lang daw ang may karapatan na mangaral ng salita ng Diyos at sila lang daw ang maliligtas. Ngayon, paano ba natin mapag-aaralan o matututuhan ang mga salita ng Diyos? Sa pamamagitan po ba ng pag-ugnay sa kanilang pamamahala o kanino pa man o sino pa mang sugo o sino pa mang mga tagapangaral? Doon po ba lang natin mauunawaan yung mga salita ng Diyos? Kung tayo po mismo sa sarili natin, halimbawa kagaya ko po, nagbabasa ako ng Biblia, nagsusuri ako, hindi ko po ba mauunawaan yung salita ng Diyos? Ito po ang sabi ng ating pong Panginoong Yahushua nung siya ay, bago siya umakyat sa langit, nagbigay po siya ng tagubilin sa kanyang mga alagad. Ang linaw po ng sinabi niya. Sabi po niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ang linaw po ng tagubilin ng ating pong Panginoong Kristo Yahushua. Sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko. Ang ituturo ng Espiritu Santo, lahat ng mga bagay, lahat nung dapat o kailangan nating matutuhan, ang Espiritu Santo ang magpo-provide sa atin ng kaalaman, ng karunungan. Hindi po sinabi ni Yahushua na kailangan umugnay kayo kay ganitong sugo na si ganito, tagapamahala o na si ganito. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Bakit po ba? Ano po ba ang kahalagahan ng Espiritu Santo? Yun nga, ang Espiritu Santo lang ang magtuturo sa atin, na magbibigay sa atin ng tamang kaunawaan. Bukod po doon, ano pa ang halaga ng Espiritu Santo? Sabi sa ibang talata naman ng Biblia, ganito naman ang sinasabi, na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ano pa po ang kahalagahan ng Espiritu Santo? Uulitin ko po yung talatang binanggit ko sa inyo, dadahan-dahanin ko at sana ay sundan ninyo at pilitin yung maunawaan. Ganito po ang pagkakasabi, na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako, na siyang patutuo ng ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ano ang kahalagahan po ng Espiritu Santo? Yung pong Espiritu Santo, sabi ng Biblia, yun ang patutuo na tayo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun din ang patutuo na tayo ay sariling pag-aari ng Diyos. Yun po ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Ngayon, ano po ang pinatutunayan kung kayo ay may tatak ng Espiritu Santo? Pinatutunayan nga na kayo ay tagapagmana at
sariling pag-aari ng Diyos. Ano pa? Yun nga, ang Espiritu Santo tuturuan tayo ng lahat ng mga bagay. Ngayon ang tanong ko po sa mga nagsisipangaral na hindi tinuturo ang pangalan ng Diyos, yung mga preacher, yung mga mangangaral, lalong-lalo na po yung mangangaral na nagpapakilala, umaangkin na sila lang ang maliligtas at sila lang ang pwedeng magpaunawa ng mga salita ng Diyos, makapagturo ng dalisay ni Ebanghelyo. Ito pong tanong nito para sa inyong lahat. Bakit po ninyo hindi itinuturo ang pangalan ng Diyos? Ano po ang dahilan? Dahil po ba hindi ninyo alam na mahalagang matutuhan ang pangalan ng Diyos? Dahil po ba hindi ninyo alam ang pangalan ng Diyos? Dahil hindi po ba ninyo alam na mahalaga talaga na ituro ang pangalan ng Diyos? Tatandaan po ninyo, ang salita po ng Diyos ay nakasulat sa Biblia mahigit 7,000 times. Sa lumang tipan at bagong tipan, 7,000 times mahigit napasulat. At napasulat din ang paulit-ulit sa mga banal na kasulatan sa Biblia na ang pangalan ng Diyos ay dapat papurihan, dapat sambahin, dapat dakilain, dapat luwalhatin, dapat parangalan, dapat itanyag, dapat dakilain. Paano po na natin matutugunan yung hinihingi ng Diyos na yon kung hindi po natin alam ang pangalan niya? Paano po natin magagampanan yung pangunahing pananagutan natin sa harap ng Diyos kung hindi tayo nag-e-exert ng effort, nagsusumikap para alamin yung pangalan ng Diyos? Kung hindi po natin pinapahalagahan yung pangalan ng Diyos, paano natin nga alamin kung hindi nga natin pinapahalagahan? Ngayon, ito po, kung kayo talaga ay lingkod ng Diyos, kung talagang kayo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, dapat may tata kayo ng Espiritu Santo. At kung may tata kayo ng Espiritu Santo, dapat alam ninyo na mahalagang malaman ang pangalan ng Diyos at katungkulan natin na papurihan, sambahin at dakilain, parangalan at itanyag, luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Kahit nga po sa mga dasal, sa dasal ng Katoliko, nakasulat Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. O ngayon, kung kayo po ay nangangaral at sinasabi ninyo na kayo'y mga ministro ng Diyos, kayo ay tagapangaral na talagang sa Diyos kayo talaga, alam ninyo yung tunay na yung dalisay na Ebanghelyo na ipapangaral ninyo, bakit hindi po ninyo alam ang pangalan ng Diyos? Ibig sabihin, hindi kayo ginagabayan ng Espiritu Santo. Kasi nakasulat sa Biblia yun Ang sabi ng Biblia, ituturo ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, hindi kayo tinuruan ng Espiritu Santo. Hindi kayo ginagabayan ng Espiritu Santo, kaya hindi ninyo na ituturo. Kasi hindi nga ninyo alam ang pangalan Okay. Ano pa po ang binabanggit sa Biblia? Sinabi po sa Biblia na ang pangalan ng Diyos ay talagang inilihim ng mga iskriba. Yung mga iskriba, yung mga scribes, yung mga nagsipagsali ng banal na kasulatan. Yung mga banal na kasulatan kasi, sinalin po yan sa iba-ibang wika. Sa wikang English, yung pagkakasali ng pangalan ng Diyos ay ginawa nilang capital L, capital O, capital R, capital D. Ginawa po nilang Lord. Itinago nila yung pangalan ng Diyos. Hindi nila inilagay. Imbis na pangalan ng Diyos ang inilagay nila, ang inilagay nila ay yun nga, sa English, L-O-R-D, puro capitalize. Ngayon, sinabi po ng ating pong Panginoong Yahushua, ang sabi niya, I will make your name known to your people. Sabi ng Panginoong Yahushua Kristo, I will make your name
known to your people. Sabi niya, yung pangalan mo tumutukoy sa ating Diyos na Yahweh. Sabi niya, yung pangalan mo ihahayag ko sa iyong mga lingkod. I will make your name known to your people. Ihahayag ko ang iyong pangalan sa iyong mga lingkod. Ano po ang napatunayan doon sa sinabi ng Panginoong Yahushua na yon? Ang napatunayan po noon, totoo yung sinasabi ng Biblia na yung mga iskriba ililihim yung pangalan ni Yahweh. Kinukumpirma ni Yahushua na talagang ililihim nga ang pangalan ng Amang Yahweh. Kagaya ng ginawa ng mga iskriba nung isalin ng Biblia, ang mga banal na kasulatan, pinalitan yung pangalan ng Amang Yahweh. Sa sinabi ng Panginoong Yahushua, kinukumpirma niya na totoong inilihim nga ang pangalan ni Yahweh. Kasi sabi niya, I will make your name known. Ibig sabihin, kaya I will make your name known, ipapaalam ko ang iyong pangalan sa iyong mga lingkod dahil nga hindi po alam. Ano pa ang pinatutunayan sa sinabi ng Panginoong Yahushua? Pinatutunayan po na talagang merong yugto sa panahon ng sangkatauhan na hindi nila talaga alam ang pangalan ng Diyos. Meron talagang yugto sa sangkatauhan, sa panahon ng sangkatauhan na hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. Yan po ang isa pang napapatunayan, na talagang merong panahon na hindi alam ng mga tao ang pangalan ng Diyos dahil nga inilihim. Ano pa ang napapatunayan nung sinabi ng Panginoong Yahushua na I will make your name known to your people? Ang napapatunayan pong isa nun, yung pinagpahayagan niya ng pangalan ng Amang Yahuwah ay mga lingkod ni Yahuwah, mga lingkod ng ating dakilang Diyos na si Yahuwah. Kasi sabi niya I will make your name known to your people. Yun ang sabi niya kung hindi mo alam ang pangalan ni Yahuwah, kung hindi tinuro ng iyong pastor ang pangalan ni Yahuwah, mag-isip ka na. Pwede mo nang itanong siguro sa sarili mo na yung bang kinikilala kong tagapamahala, yung kinikilala kong sugo, yung kinikilala kong pastor o ministro o sino pa man, talaga bang lingkod ng Diyos yun? Bakit hindi niya alam ang pangalan ng Diyos? Sabi mismo ni Kristo Yahushua, I will make your name known to your people. Hula po yan magaganap yan. Ang sabi niya, ipaalam ko ang iyong pangalan sa iyong mga lingkod. Meron ding panahon pala sa yugto ng panahon ng sangkatauhan na mahahayag din ang pangalan ng Diyos, ipaalam din. Bagaman merong yugto sa panahon ng sangkatauhan na hindi talaga alam ng mga tao ang pangalan ng Diyos, pero darating naman pala yung pagkakataon, yung panahon na mahahayag din, malalaman din ang pangalan ng Diyos. Kasi sabi nga ni Yahushua, I will make your name known to your people. Yun ang sabi ng Panginoong Yahushua. Ang Amang Yahuwah naman, ano naman ang kanyang sinabi? Ang sabi po niya sa Biblia, nakasulat din ganito, I will reveal my name to my people. Sabi niya, I will reveal my name to my people. Sabi niya, ihahayag ko ang aking pangalan sa aking mga lingkod. Talaga palang pinatutunayan din mismo ng Diyos na talagang may panahong hindi alam ng mga tao ang pangalan niya. Pero meron ding panahong darating na ihahayag niya yung kanyang pangalan. Mangyayari din pala sa yugto ng tao, ng buhay ng tao, na ihahayag mismo ng Diyos yung pangalan niya sa kanyang mga lingkod. Nakasulat po yan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang magandang tanong na pwede ninyong itanong sa inyong pastor, sa inyong mga tagapagturo, mga kinikilalang leader. Pwede ninyong itanong, kapatid, bakit hindi po natin alam ang pangalan ng Diyos?
Nakasulat po kasi sa Biblia, yung pangalan ng Diyos ihahayag niya sa kanyang mga lingkod. Sinabi po yan ng Diyos at sinabi rin ni Kristo na ihahayag niya ang pangalan ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos. Ngayon, pastor, kapatid na ministro, bakit po hindi natin alam ang pangalan ng Diyos? Sa Biblia po pala ay nakasulat ang pangalan ng Diyos ng mahigit 7,000 na paulit-ulit na napasulat. At paulit-ulit din pala na binabanggit sa Biblia na dapat itanyag, papurihan at dakilain, sambahin, luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Paano po magkakaroon ng katuparan sa buhay natin yung utos na yan ng Diyos? Paano po nating maisa sa buhay? Paano po nating matutugunan yung hinihingi sa atin ng Diyos kung hindi man lang natin alam yung pangalan ng Diyos? Isa pa pong tanong, kapatid na ministro, kapatid na pastor, bakit hindi po ninyo pinagsusumikapang suriin, alamin ang pangalan ng Diyos? Hindi po ba nyo tinatanggap yung nakasulat sa Biblia? Hindi po ba nyo kinikilala yung nakasulat na yun sa Biblia? Ito po ang isa namang masasabi ko naman sa inyo, sa mga nakikinig ngayon, itong video na to. Pwede po ninyong itanong sa inyong mga tagapagturo, sa kinikilala ninyong religious leader, kung ito bang video ko na to, ito bang mga sinasabi ko, tinututulan nila o tinatanggap nila? Tutol ba kayo sa mga sinabi ko po? Pwede nyo pong itanong sa kanila. Pag po sila ay tumutol, hindi po ako ang kanilang tinututulan. Ang tinututulan po nila, salita ng Diyos. Pag sila po ay tumutol, ang ibig sabihin, swail sila. Pag po sila ay tumutol, ibig sabihin, rebelde sila dahil ayaw nilang sundin yung salita ng Diyos. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Sana po pagpasensyaan nyo kung meron akong mga nabibitiwang salita na hindi maganda sa pandinig ninyo. Basta po isipin lang ninyo na wala po akong intensyon na masama. Ang intensyon ko po, lahat tayo magising, lalong-lalo na itong mga panahon na to. Abangan po ninyo itong buwan ng Agosto nito, August, September, October. Pakiramdaman po ninyo at marami kayong makikita na mangyayari kasi una, papasok po itong Feast of Tabernacles, Feast of Trumpets, Feast of Tabernacles, pagkakaroon pa ng Blood Moon. Pagka yung yan po mga ganyan, mga palatandaan, may mga ano po yan, may mga sinyales na nakasulat sa Biblia, may mga kawangis na mga pangyayari yan. Hintayin po natin itong buwan ito hanggang October, August, September, October. Medyo tingnan po natin at antayin po ninyo. Ako po naniniwala, ulitin ko, naniniwala po ako itong paparating na September, October, maaaring simula na po ito nung tinatawag na 7 years tribulation o yung 7 taon na kapighatian. Talaga pong matutupad na, nandito na po tayo, papalapit na po tayo doon sa pinakahuling yugto nitong panahong ito, Fig Tree Generation. Nasa patapos na tayo ng yugto, huling kabanata nitong Fig Tree Generation, na ang kasunod nga niyan ay pagparito ng ating pong Panginoong Yahushua para itatag na niya yung kanyang millennial kingdom. Maraming salamat po sa inyo, hanggang sa susunod po ulit.